Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat. May isang reaction na naman tayo dito kay Karob Trip. Ito ang paggastos sa travel fund ni PBBM. Dapat bang transparent? Mga kasama sa biyahe, dapat bang silipin? Ayon sa analysis. At ito ay aabot ng 1.4 billion ang pondo na nakalaan para sa foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. ngayong 2024. Ayon sa isang analysis, dapat maging transparent ang paggastos sa travel fund ng Pangulo at silipin kung sino-sino ang personalidad na sumasama sa biyahe through abroad. Ayan, panoorin po natin at rerepasuhin na yata. Alright, no, the further yung COA kasi, they might be thinking na the foreign trips is regular, no? May justification kasi sasabihin it's to invite foreign investments, and they might miss the whole problem, which is the president bringing people who shouldn't be there. Tapos tayong taxpayers ang gumagastos noon. Nararapat lamang na maging transparent ang Marcos administration sa paggastos sa travel fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, bukod sa dapat nalalaman ang detalye ng gastos sa bawat biyahe ng Alright, anong masasabi niyo dito sa travel lagi ni PBBM? Nakatulong ba sa ating ekonomiya at sa bansa? Pangulo, dapat din tignan ang mga sumasamang personalidad sa mga foreign trip ng Pangulo. It's not appropriate, and the reason why it is not appropriate is because it tells us, kung ganun kalaki yung budget, it tells us na yung magiging foreign trips ng Pangulo natin, magsasama na naman siya ng maraming tao na hindi naman dapat doon. Ngayong taong 2024, aabot sa 1.4 billion pesos ang inilaang pondo para sa domestic at international travel ni PBBM, mas mataas kumpara sa 893.87 million noong nakaraang taon. Sa kabila nito, nilinaw ni Yusinko na trabaho naman talaga ng Pangulo ang bumiyahe para na rin ito sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat lamang anyang matiyak na nagagastos sa tama ang buwis ng bayan. Ang pag-travel ng Pangulo natin overseas is part of his job. Responsibilidad niya yan bilang representative natin ng bansa natin sa international community. So it's in a way unavoidable for him to get invited or to attend international events as our representative. Una nang idinipensa ng Malacanang at ng Department of Budget and Management ang malaking pondo na ito para sa travel expenses ni PBBM para sa taong 2024. Kabilang nila sa kapalit nito ay ang nakukuhang pamumuhunan mula sa foreign investor na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. Alright, ayan ang masasabi nyo guys. Ito ay isang paggastos sa travel fund ni PBBM. At umunlad ba ang ating ekonomiya? O asa na yung mga pabahay program? At sinisimulan na ba ang kanyang mga proyekto? Nagdire-diretso pa rin ba? At comment down below na lang guys kung ano nga nasa isip nyo. At i-broadcast natin yan at i-shoutout. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Karob Trip. See us again to the next one. Keep safe and healthy sa inyong lahat, and peace out.